Noong ika-30 nga Mayo 2026, sa ganap na ika-3:00 madaling araw, ang langit sa itaas ng Gulf ay nababalot ng isang nakapangingilabot na katahimikan bago ang tunay na unos ng bakal ay sumapit. Samga airbase ng militar ng Amerika sa Qatar at samga aircraft carrier na nakpapatrolya sa karagatan, ang nga pinakasopistikadong electronic brains sa planeta ay nagsimula ng kumilos. Hindi ito isang simpleng pag-atake lakas kundi isang eksekusyon gamit ang pinakamataas na teknolohiya. Ang mga electronic warfare aircraft na EA-18G Growler ng US Navy ay sabay-sabay na nag-activate ng tactical jamming system na ALQ-218 na nagbubuhos ng milyon-milyong watts ng electromagnetic energy sa kalawakan na lumilika ng isang pader ng white noise na bumalot sa buong katimugang baybayin ng Iran. Sam nga Air Defense Command Centers ng militar ng Iran sa kahabaan ng Zagros Mountains, nagsimulang sumiklap ang kaguluhan. Ang nga radar screens na dati ay maayos na gumagana ay biglang nagwala bago tuluyang namatay. Ang mga radio communication systems ay napuno na lamang ng nakabibinging static. Nagdagumpay ang militar ng Amerika na gawing bulag ang kaway mula pa lamang sa unang ilang segundo. Habang ang maopisyal na Iranian ay nagsisikap na maibalik ang sistema sa altitude na 15,000 metro, ang mga squadrons ng stealth fighters na F-35 Lightning II ng Amerika ay tahimik nang nakapasok ng malalim sa airspace ng Kawe. Sa radar cross-section na kasing laki lamang ng isang pata ngang ulan, ang nga eroplanong, ito ay ganap na invisible sa harap ng nga desperadong pagsisikap ng mga S-300 missile complexes na may nga na inilata ng Iran. Ang militar nga Amerika ay nagpapatakbo ng isang napakahusay na multi-domain coordination tactic. Ang mga military satellites mula sa low orbit ay patuloy na nagpapadala ng data tungkol sa posisyon ng mga mobile radar stations ng Iran na sumusubok mag-broadcast. Agad na ipinapasok ang impormasyon sa mga seekers ng mga anti-radiation missiles na AGM-88 HARM. Ang nga asul na bukso ng apoy ay humiwa sa kadiliman ng ang nga missiles ng Amerika ay umalis sa launch pads, kusa nilang hinahanap ang mga radar emission sources ng kawawe ng may absolutong katumpakan. Ang bawat early warning station ng Iran ay sumabog sa mga nagliliyab na kulay kahel na apoy na nag-iwan ng mga nakamamatay na butas sa air defense network na dati na ring punit-punit. Ang bentahe sa teknolohiya ang Amerika ay nagdulot sa militar ang Iran ang ganap na paralysis sa battlefield awareness. Naitala ng mga war correspondents ang mayos na takbo ng command and logistics network ng Amerika. Sa loob ng mga AWACS, Airborne Warning and Control System, aircraft, ang mga American Coordination Officers ay kalmadong nagpapatakbo ng dandang, target gaya ng sa isang electronic chessboard. Walang pagmamadali, walang mga sobrang utos, ang lahat ay nakaprogram ng may nakapangingilabot na kalamigan. Ang militar ng Amerika ay hindi lamang tumatama sa mga kagamitan kundi direktang tumatama sa determinasyon ng mga sundalong Iranian sa air defense. Ang sakripisyo nga Iranian crews ay naganap ng tahimik sa loob nga samantadong bunker na sinuno nga penetrating warheads bago pa man sila makakita ng kahit isang eroplano ng Amerika sa langit. Habang papalapit ang umaga, lalong tumitindi ang tindi ng mga electronic attacks. Nasimula ng ipakala ng militar ng Amerika ang nga ADM-160 MALD miniature air launch decoys na lumilikha ng daan-daang pekeng target sa mga natitirang radar screens ng Iran na naging sanhi upang ubusin ng Kawe ang kanilang mga mahalagang air defense missile sa kawalan. Ito ay isang labanan ng talino kung saan ang militar ng Amerika ay nakakasiguro na sa panalo dahil sa higit na mataas na bandwidth at processing algorithms. Ang bawat galaw ng Iran ay nasa loob ng simulation scenarios ng mga supercomputers na nasa Pentagon. Ang absolutong dominasyong ito ay nagbigay daan sa mga attack aircraft formations ng Amerika na makapasok sa loop ng Iran nang hindi nakakatakpo ng anumang epektibong paglaban. Ang hitsura ng battlefield sa oras na ito ay isang matinding kontrast. Sa isang panig ay ang militar ng Iran na nakakandara pa sa kadiliman ng kawalan ng impormasyon. At sa kabilang panig ay ang militar ng Amerika na ganap na kumokontrol sa cyberspace. Ang makislap mula sa mga paksabok sa unahan ay hudyat ng isang mahabang araw and apoy at dugo para sa lupay ng Middle East. Ang mga pilotong Amerikano ay nakaupo sa mga modernong cockpits na may panoramic displays,
Tinitingnan ang mundo sa pamamagitan ng lens ng infrared at digital, kung saan ang bawat target ay markado na para sa pagkawasak. Ang katumpakan at kalamigan ng militar ng Amerika sa panimulang yuktong ito ay ang pundasyon para sa malawakang paglipol sa himpapawid at sa lupa na magaganap sa susunod na mga oras. Nang ang unang sinangaraw noong Mayo 28 ay sumilip sa guhit ng takbuhan, natapos na ang militar ng Amerika ang pakbakbak sa buong electronic protection layer ng Iran, ang mga traffic hubs, military television stations, at strategic communication centers ng KAWE ay pawang nawalan na ng saysay o nawasak sa pamamagitan ng mga precision attacks. Ang militar na Amerika ay nakapagtatak na isang leftas na koridor na may habang dandang kilometro na nahahanda ang daan para sa mga F-22 Raptor squadrons na pumasok para sa kanilang air hunting mission. Ang nawalang buhay sa paningiran sa yuktong ito ay hindi pa ganap na may tala, ngunit ang pagbagsak ng command structure ay hindi na mababawi sa harap ng lakas ng unos ng superpower na Amerika. Sa ganap na ika, 6:00 umaga noong Mayo 28, 2026, ang unang liwanag ng bukang liwewe ay tumagos sa usok at alikabok ng nawasak na radar sites. Ito rin ang sandali ng ang mga F-22 Raptor squadrons ng US Air Force ay nagsimulang magtatag ng absolutong dominasyon sa airspace ng Iran. Kilala bilang mga Ghosts of the Sky, ang mga 5th generation fighters na ito ay lumilipad sa altitude na halos 20,000 metro, na humaharuro sa supercruise speed ng hindi nangangailangan ng afterburners, na nagiging sanhi upang ang lahat ng pagsisikap ng KAWE na makakuha ng thermal signals ay maging walang silbi. Ang militar ng Amerika ay nagpapatakbong isang malupit na hunting tactic gamit ang data network mula sa AWACS aircraft na katuwang ang Active Electronically Scanned Array AESA radar ng F-22 upang makita muna at puksain muna ang KAWE. Sa Hamadan Strategic Airbase ng Iran, ang mga pinaka-veteranong piloto ng Revolutionary Guard ay inutusang magsagawa ng emergency takeoff gamit ang mga F-14 Tomcat at MiG-29. Sila ang huling pag-asa ng Iran, mga matatapang na sundalong handang sumugot sa kamatayan upang protektahan ang kalangitan ng kanilang inang bayan. Gayunpaman, ang trahedya ng modernong digmaan ay nakasalalay sa katotohanang ang katapangan ay hindi kayang punan ang agwat sa teknolohiya. Pagkailis pa lamang ng Iranian aircraft formasyong sa runway at pagtiklop na landing gear, nasa loop na sila na tagil ng pilotong Amerikano mula sa distansyang higit sa 130 km. Hindi na kailangan ng militar ng Amerika na magsagawa ng mga close combat maneuvers. Tinatapos nila ang KAWE sa pamamagitan ng mga long-range attacks na malamig at tumpak. Ang ma-air-to-air missile na AIM-120D AMRAAM ng Amerika ay lumisan sa kanilang bahasa halos ganap na katahimikan, isang nakapangingilabot na katahimikan bago sumapit ang kamatayan. Humaharuro ang maito sa bilis na higit sa 4 na beses ng bilis ng tuno na humahati sa hangin ng walang iniwang babala. Sa mga screen sa loop ng cockpit ng mga Iranian na piloto, wala ni isang signal na nagpapakitang nakalok na ang radar sa kanila. Ang dahilan ay ang paggamit ng mga stealth fighter na F-22 Raptor ng isang paraan ng pagpapadala ng data at paggabay sa pagpapaputok na napakalihim. Kaya naman halos bulag ang kaaway sa paparating na banta. Noon lamang huling ilang segundo nang malapit na ang missile sa target, tumunok ang emergency warning system, isang huling babala na halos wala ng saysay. At gaya ang inaasahan, huli na ang lahat. Dambuhalang bolang apoy ang sumabog sa gitna nga ulap na nagwasak sa formasyon ng Iran. Ang nga piraso nga fighter jet ay nakalat sa mabatong dalisdis ng Zagros Mountains. Ang sakripisyo nga Iranian na piloto ay naganap ng napakabilis kaya halos wala ng oras upang mamalayan ito. Sila ay nasawi nang hindi man lang nakikita ang KAWE at hindi naunawaan ang nangyari. Sa sandaling iyon, ang langit ay hindi na isang tradisyonal na larangan ng digmaan. Ginawa itong isang high-tech slaughterhouse ng militar ng Amerika kung saan ang bentahe ay pinapanatili hindi lamang ng lakas ng apoy kundi ng mga algorithm, sensors, at hikat na mataas na kakayahan sa pagproseso na data. Kung titingnan ng malalim ang takbo ng mga squadron ng Amerika, makikita ang isang halos perpektong koordinasyon sa pagitan ng tao at makina. Ang bawat F-22 Raptor ay hindi lamang isang fighter jet, kundi nagsisilbi ring isang flying command center na patuloy na nagpapadala and target data sa mga F-15E Strike Eagle na may dalang toneladang bomba sa likuran.
Nang matukoy ang nga tanker o transport aircraft ng Iran na sumusubo, pumasok ng malalim sa loop ng bansa upang mag-organisa muli, agad na nagpadala ang militar ng Amerika ng HARM interception. Lahat ng daanan ay hinarangan, walang iniwang puwang. Sa loob ng cockpit, ang mga pilotong Amerikano ay armado ng helmet-mounted display, HMD, na nagkakahalaga ng daang-daang libong dolyar. Sa isang sulyap lamang, ang target ay nakalo na at ang sandata ay handa ng magpaputo. Ito ang kombinasyon nega refleksyon nega tao at bilis nega pagproseso nega makina. Ang kumpiyansa ng US Air Force ay hindi nakataon lamang. Ito ay nabuo mula sa libo-libong oras ng simulation training at isang napakabuong aerial logistics system, isang makinarya ng digmaan na halos walang kahinaan. Samantala sa ibaba ng lupa, ang mga low-altitude air defense units ng Iran ay patuloy na sumusubok lumaban. Ang mga serye ng 37mm anti-aircraft guns at mga shoulder-fired missiles ay ipinaputok sa pag-asang makagawa ng pagbabago. Ang pulang guhit ng bala ay natakpi-takpi sa langit, na lumihang ang isang tanawing maringal ngunit punong pihati, ngunit ang realidad ng labanan ay mas malupit. Ang mga eroplano ng Amerika na may mga advanced na electronic warfare systems ay madaling nalinlang ang mga infrared at radar seekers. Sa sandaling malantat ang posisyon ng Iranian Air Defense dahil sa kislap ng apoy mula sa dulo ng kanyon, agad silang nagiging target ng mga precision-guided bombs na GBU-39SDB small diameter bomb. Sa isang iglap, ang mga posisyon ay nabura. Ang bagsik ng labanan ay makikita sa isang bagay. Kayang puksain ng militar ng Amerika ang anumang naglalabas ng signal, maging ito ay liwanag o electronic waves. Dahil dito, ang lahat ng paksisikap sa depensa ng Iran ay naging tila mga aksyong pagpapakamatay. Pagdating ng ika-9 umaga, ang langit sa itaas ng Zagros Mountains ay wala ng bakas ng eroplano ng KAW. Ang nga itim na usok mula sa nawasa na eroplano ay nagkalat sa mga lamba, bilang hudyat ng patatapos ng isang Air Force na dati ay itinuturing na malakas sa rehiyon. Opisyal na natata ang militar ng Amerika ng isang absolutong no-fly zone. Ang nga pilotong Amerikano ay nagsimulang magpatrolya ng may pagbabanta, handang puksain ang anumang bagay na alis sa lupa ng walang babala. Ang dominasyong ito ay hindi lamang sa dami ngang napuksang target, kundi sa ganap na pagwasa sa moral nga natitirang air defense units ng Iran. Isang war correspondent ang naglarawan mula sa loob ng isang US transport aircraft. Ang langit ngayon ay pag-ari ng Iron Birds na may insignia na puting bituin. Natapos ang US Air Force ang ikalawang yugto ng operasyon nang hindi nawawalan ng kahit isang eroplano, isang bihirang tagumpay sa kasaysayan ng modernong digmaan. Ito ay malinaw na patutu sa pagbabago ng mga batas ng digmaan sa ilalim ng epekto ng stealth technology at cyber warfare. Samantala, ang paning ng Iran ay dumanas ng napakabigat na pagkalugi, hindi lamang sa kagamitan kundi sa pakawalang kanilang mga pinakamahusay na piloto, mga taong lumaban hanggang sa huling sandali sa isang hindi pantay na labanan. Ang labanan sa Zagros Mountains ay nagtapos sa absolutong dominasyon ng US Air Force. Ang mga F-22 matapos ang kanilang hunting mission ay unti-unting umurong upang ibigay ang espasyo sa mga strategic bombers. Isang bagong kabanatang ang pakawasa ang nagsimula ng ang mga matitibay na underground bases ng Iran ay napasama na sa listahan ng mga target para sa mga pinakanakakatakot na bunker buster weapons. Eksaktong ika-12:00 tanghali noong Mayo 28, 2026, sa ilalim ng nakatitirik na araw ng Middle East, isang dambuhalang anino na may hugis na serrated flying wing ang lumipad sa altitude na 15,000 metro. Ito ang B-2 Spirit, ang simbolo ang stealth technology ng Amerika, na may misyong puksain ang mga command centers at ballistic missile silo na malalim na nakabaon sa ilalim na lupa na Iran. Matapos makontrol ne Feirmiki ang kalangitan, naglunsad ang Amerika ne isang malawakang coordinated attack upang tuluyang burahin ang kakayahan para sa strategic counterattack. Sa loob ng Bombay ng B-2 ay ang mga GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, MOP. Bawat isa ay tumitimbang ng halos 14 na tonelada na kayang bumaon sa 10-10 metro ang semento at bato bago sumabog. Sa isang underground command center malapit sa lungsod ng Tabriz,
Ang nga opisyal na Iranian ay patuloy na sumusubok panatilihin ang command system. Naniniwala silang ang makapal na layangang Zagros Mountains ang magpoprotekta sa kanila. Ngunit ginamit ng Amerika ang satellite data at geological analysis upang matukoy ang nga kahinaan sa istruktura. Ika. 12:15 ngang tanghali bumukas ang Bombay. Ang nga dambuhalang blok ang bakal ay bumaksak ayon sa GPS guidance. Ang unang impact ay niyanik ang buong kabundukan. Ang bomba ay bumaon ng malalim sa lupa bago sumabok. Ilang segundo ang lumipas, isang mapurol na pagsabok ang nanggaling sa ilalim na sinundan ng mga haligi ng alikabok at apoy na lumabas sa mga pinto ng bunker na tila isang bulkang nagising. Ang buong sistema ng underground base ay nawasak. Daan-daang matataas na opisyal ang nasawi sa isang iglap na naging sanhi upang ang air defense sa hilagang Iran ay malumpo ng ganap. Pagkatapos nito, ang mga B-52 Stratofortress mula sa base ng Diego Garcia ay nagpatuloy sa pag-atake gamit ang mga JDAM guided bombs na winasak ang mga Shahab at Fatah missile depots. Ang chain explosions ay naging sanhi upang ang daan-daang missiles ay maging magadambuhalang haligingang nakalalasong usok na umabot sa libu-libong metro. Ang lahat ng ito ay naitala ng mga US UAVs at ipinadala ng live sa Pentagon, isang buhay na patunay ng absolutong bentahe sa lakas ng apoy. Nang sumapit ang gabi, ang paghahanap ay pumasok sa bagong yugto. Sa ganap na ikatizangkilans. Nula, sa dilim na bumabalot sa Zagros Mountains, ang mga F-15E, Strike Eagle at AH-64 Apache helicopter ay gumamit ng infrared sensors upang hanapin ang mga mobile missile launchers. Patuloy na nakakatukoy ang satellite ng Amerika ng thermal signals mula sa mga sasakyan ng Iran. Sa sandaling lumitaw ang isang launcher, ang laser-guided AGM-114 Hellfire missile ay agad na ipinaputok. Ang ma-invisible na laser ang nagagabay sa kamatayan na bumabagsak ng may absolutong katumpakan. Ang mapagsabog ay humiwa sa gabi na ginawang suno na bakal ang mamamahaling sandatang Iran sa gitnang tahimik na kabundukan. Isang walang awang pahahanap kung saan teknolohiya ang nadidikta ng lahat at ang langit muli ay ganap na pag-ari ng Amerika. Ang bagsik ng larangan ng digmaan ay hindi lamang nasa mga pagsabok kundi nasa absolutong kawalan ng kakayahan ng mga puwersang Iranian na dumepensa. Ang mga anti-aircraft artillery units ng Iran sa kanilang pagsisikap na protektahan ang mga missile launchers ay walang taros na nagpaulan ng bala sa langit base lamang sa tunog ng mga makina. Ang maguhit ng tracer bullets na kulay pula at berde ay nagtakpi-takpi upang bumuo ng isang nakapangingilabot na grid ng apoy. Gayunpaman, napanatili ng militar ng Amerika ang isang ligtas na distansya dahil sa abot ng kanilang mga precision weapons. Nalampas sa paningin ng kaaway, ang sakripisyo ng mga Iranian gunners ay napakalaki dahil ang kanilang posisyon sa pagpapaputok ay agad na natutukoy ng mga eroplano nga Amerika at sinasagot ng mga GBU-39 small diameter bomb. Ang bawat kislap ng apoy mula sa dulo ng kanyon ng Iran ay nagiging target para sa hawaluk firepower ng Amerika. Ang detalyadong operasyon Nege Command Network Nege Amerika ay nagpapakita na isang higit na mataas na organisasyon. Sa loob ng 8 Joint Stars, JS Stars, Command Aircraft, sinusubaybayan ng mga opisyal na Amerikano ang bawat maliit na galaw sa lupangang Iran sa pamamagitan ng Synthetic Aperture Radar, SAR. Kaya nilang ibukod kung alin ang sibilyang sasakyan at kung alin ang sasakyang militar upang magpasya sa pagpuksa sa loop lamang ng isang saglit. Ang bentahe ang Amerika ay naging sanhi upang hindi makagalaw ang anumang unit ng Iran ng higit sa 10 kilometro nang hindi natutukoy. Ang mga Iranian infantry na nagtatago sa mga fortifikasyon sa kahabaan ng bundok ay nanganggali na lamang ang mga anjipin abang tinisi ang malamig na one-kitch airstrikes mula sa mga kaaway na hindi man lang nila nakikita ang muha. Sa isang matinding sagupaan sa isang makitit na bangin sa timok ng Shiraz, isang elite unit ng Iran ang sumubok gumamit ng man-portable missiles upang tambangan ang mga helikopter ng Amerika. Gayunpaman, ang active defense system ng Apache ay automatikong nagpakawala ng mga Flores na naglihis sa misile sa huling sandali. Agad na lumingo ng 30mm automatic cannon ng helicopter ng Amerika at nagpaulan ng dandang explosive rounds na ganap na nagpatag sa lugar ng pananambang.
Ang katumpakan ng militar ng Amerika ay hindi nag-iwan ng anumang puwang para sa pagkakamali. Ang nawalang buhay sa paning ng Iran noong gabi ng Mayo 28 ay isang matinding dago sa moral ng mga puwersa sa hangganan na dati nang nanghihina. Naitala nga war correspondents ang malandas sa bundok nga Iran na ngayon ay puno nga suno na sasakyan at wasak na kagamitan. Ginawa ng milita ng Amerika ang Zagros Mountains na isang daan ng kamatayan para sa anumang sasakyang militar ng kaaway. Ang kadakilaan ng mga sundalong Amerikano ay nasa kanilang disiplina at kakayahang kontrolin ang pinakakumplikadong teknolohiya sa ilalim ng malupit na kondisyon. Pinatatakbo nila ang digmaan bilang isang mataas na profesional na trabaho kung saan ang pagkakamali ay sinusukat sa milimetro at ang resulta ay absolutong tagumpay. Ang bawat pagbabalik ng sortiya nga US Air Force ay may dalang maulat tungkol sa mahahalagang target na nabura na. Habang papalapit ang hating gabi, ang pagtutol ng Iran ay naging mga paisa-isa at mahihinang putok na lamang. Natapos na ng militar ng Amerika ang paharang sa lahat ng pangunahing kalsada patungo sa mga strategic missile bases. Ang sakripisyo ng mga Iranian na sundalo sa pagsisikap na protektahan ang huling bentahe ay nadakdak lamang sa baksik ng isang hindi pantay na labanan. Pinaktibay ng militar ng Amerika ang kanilang dominasyon sa gabi bilang paghahanda para sa nga pinal na dago sa susunod na umaga upang opisyal na tapusin ang pinakamalaking aerial campaign sa modernong kasaysayan sa rehiyong ito. Noong Mayo 29, 2026, nang ang maunang sinangang araw ay tumagos sa hamok na hinaluan ng usok ng baril sa Zagros Mountains, nasaksihan ng mundo ang isang maringal ngunit malupit na tanawin ng sining ng modernong digmaan. Matapos ang 24 na oras ng tuloy-tuloy na paatake, natapos ng militar ng Amerika ang misyon na ganap na burahin ang strategic defense system ng Iran. Ang airspace ang Iran ngayon ay nakapangingilabot sa katahimikan. Wala na ang ugong ng mga lokal na fighter jets at wala na rin ang puting guhit ng usok mula sa nga air defense missiles mula sa lupa. Nagtatag ang militar ng Amerika ng isang absolutong kapangyarihan kung saan ang bawat galaw ng kawe ay nasa ilalim ng kontrol ng satellite at high altitude reconnaissance aircraft. Sa kabisarang teran at sa malalaking lungsod, ang atmosfera ay nababalot ng katahimikan ng pagbagsak. Ang military command centers, broadcasting stations, at nga gusaling nagpapatakbo nga digmaan ay naging maguhong, semento at baluktot na bakal na lamang. Isinagawa ang milita ang Amerika ang surgik. Ang bentaheng Amerika ay hindi lamang sa lakas ngang apoy kundi sa kakayahang bakbakin at puksain ng tumpa ang sentro ng kapangyarihan ng kaaway. Ang sakripisyo nga sundalong Iranian sa mga pangunahing sangay ay napakalaki habang kinakaharap nila ang smart bombs na kayang tumagos sa pinakamatibay na proteksyon. Inilarawan ng war correspondents na kasama ng unit ng US Military Police na papasok sa mga border corridors ang tanawin ng mahahabang hanay ng kagamitang militar ng Iran na iniwan sa tabi ng daan. Ang mga tangke, armored vehicles at missile launchers ay nakatigil, sunog o wasak dahil sa mga airstrikes. Ganap na binali ng militar ng Amerika ang kakayahan sa logistics at mobilisasyon ng kaaway. Ang sundalong Amerikano sa kanilang modernong camouflage uniforms ay naglalakat sa gitna ng maguho ng may tiwala ng isang nagwagi. Hindi nila kailangang sakupin ang bawat metrong lupa dahil ang kanilang air power at missiles ang ganap na kumontrol sa tadana ang bansang ito mula sa itaas. Ang dominasyon ng militar ng Amerika ay malinaw ring ipinakita sa pamamagitan ng pagpapanatili ng daloy, ang pandaydigang kalakalan sa Strait of Hormuz nang walang anumang hadlang. Ang mga Gerald R. 4-class aircraft carriers at mga Aegis destroyers na nagpapatrolya ay nagsisilbing mga tagapagbantay ng bagong pandaydigang kayusan. Ganap na naglaho ang Iranian Navy sa mapa ng operasyon. Ang natira ay mapirasong palutang-lutang na lamang sa dagat. Pinatunayan ng militar ng Amerika na sa panahon ng high-tech warfare, ang pagkakaroon ng malaking bilang ng tropa ay wala ng saysay kung hindi makokontrol ang himpapawid at ang cyberspace. Ang bawat pagsisikap nga Iran na lumaban ay agad na naapula sa simula pa lamang dahil sa malamig at tumpa na kalkulasyon ng Pentagon. Ang gihezuta enigraba ng ito na tumagaw, enigra ijit sa 24 na oras,
ay isang gimalaling na pagibabago sa geopolitics. Pinaktibay ng militar nga Amerika ang kanilang nag-isang posisyon na hindi papaya na hamunin ng anumang regional na kapangyarihan ang kanilang interes. Ang mapagkalugi sa paning ng Iran ay isang mahalagang aral tungkol sa pagkahuli sa teknolohiya at pagkakamali sa estratehiya ng direktang pakikipagtuos sa isang superpower. Ang imahe ng mga F-22 Raptor at F-35 Lightning II na lumilipat sa asul na kalangitan ng Middle East na sumasalamin sa sikat ng araw ay naging simbolo para sa era ng Pax Americana, isang kapayapaang tinitiyak ng lakas ng bakal at apoy. Sa mga sumunod na araw, ang mundo ay tumingin sa Zagros Mountains hindi na bilang isang kuta na hindi magigiba, kundi bilang patunay ng pagbagsak ng malumang military doctrines. Muling isinulat ng militar ng Amerika ang definisyon ng digmaan, mabilis, tumpak at absolutong dominasyon. Ang sakripisyo nga libu-libong sundalo sa magkabilang panig ay isang malungkot na nota sa epiko ngang digmaan. Ngunit para sa mga strategic planner sa Washington, iyon ay ang kinakailangang halaga upang magtatag ng isang mas matatag na kaayusan. Ang masundalong Amerikano ay nagsimulang maghanda para sa rotasyon ng mga tropa paalis ng battlefield nang may pagmamalaki sa isang perpektong operasyon. Natapos ang ikalawang kitban, senaryo, ang Gulf ay pumasok sa isang bagong yugto sa ilalim ng anino nga pakpak ng militar ng Amerika. Ang nga apoy mula sa mga nawasa na basa ay unti-anting namamatay. Nabibigay daan sa mga pagsisikap sa reconstruction at diplomasya sa isang ganap na bagong posisyon. Ang absolutong bentahe ng Amerika ay nagsara ng isang kabanata ng tunggalian at nagbukas ng isang panahon kung saan ang lakas ng teknolohiya ang pinal na sukatan ng pambansang kapangyarihan. Ang huling larawan ng digmaan ay ang imahe ng mga American strategic bombers na bumabalik sa base sa gitna ng ginintuang dapit hapon. Iniwan ang isang talampas ng Middle East na ganap ng nabago sa ilalim ng lakas ng unos ng Amerika.